commitments ko for retirement. So number 1 is you shall retire when you want. So, kaya nga 'di ba pinapa-identify natin kailan nyo ba gustong mag-retire. You shall plan for retirement early. Kaya happy-happy ako kay Jason eh. Bata pa niya pero nandito na siya. Number 3, you shall have a house. Kasi malaking bawas yan sa expenses natin kapag may sarili na tayong bahay. You shall have a budget for basic needs. You shall have a pension for passive or passive income. Okay? Ano pa? You shall have appropriate insurance coverage. You shall get out of bad Go debt. ahead. You shall be independent. And ito, you shall fix all inheritances before you die. Actually, may mga ano pa ba dapat yung pagta-transfer ng property pag patay na ako or aasahan ko ba yung executor ko nagagawa niyan? We'll go into that later, no? And number 10, you shall leave a legacy behind and have lots of fun, no? So, kung gusto niyo yung detailed na discussion nito, so this is the I previously did the live stream on this, no? So you can watch it. Ito yung 10 commandments for retirement. Yan. Okay? And then okay. Let's go to ano na ba yung next ko? Ayan, crafting a will. Ayan. So paano lang pasadahan lang natin kasi may mga ito yung mga questions ninyo eh. Marami kayong questions on that. So sagutin ko yung mga questions ninyo ha. Ang executor or trustee ba ay dapat lawyer? Hindi naman kailangan na ang executor ay lawyer, no? Ako ang executor ko ay si Edwin. Okay? Mas maganda 'yun kasi magkakatiwalaan ko siya. May one-stop shop ba akong alam? Meron ako dating alam yung friend ko na lawyer pero ayaw na niya kasi nagpopolitika siya ngayon eh. Test ko nga siya dati pero naloka siya kasi sa dami ng nag-message sa kanya na oy gusto ka naming kunin. Pero I'll ask I have another lawyer friend. I'll ask kung gusto niya, no? Okay. Yung House Bill 141 is across the board. No, it's only yung House Bill 141 is about the senior citizens. Yes, it's across the board. Yun yung House Bill ni Senator Risa, no? Hindi lang dun sa mga para sa wala. So on top of meron ba akong pwedeng gawin para hindi mahirapan ng mga maiwan ko kung ako ay pumanaw na makakuha ang aking mga investment sa Pag-ibig, SSS at mga co-ops? Actually, kaya ko pinalista yung mga ano ninyo, yung bank accounts, nasan ba sila, mga ganyan. I-entrega nyo na siya. Kami ni Edwin, meron kaming ganun eh, na Google Sheet file na alam ko yung password. Kaming dalawa lang yung nakakaalam ng password. Para pag ako yung pumanaw, magla-login na siya sa mga account ko. Kaya niyang i-transfer yung mga pera. So, yun na hati-hatiin mo, hindi lang sa iisang tao, di ba? O baka sa panganay na anak mo, ito yung alam niya. Sa asawa mo, ito yung i-entrega mo. Mga ganon po pwede. Kwento din lang, yung nanay ko ay wais. So si mama, kasi si papa babaero. So ang ginawa ni nanay ko, nung mga bata pa kami, i-transfer na niya lahat ng mga ari-ariang lupa sa mga pangalan namin. Yung Nakapangalan na, mga lupa nakapangalan na sa akin, sa mga kapatid ko, ganyan. So, wala nang babayaran ng mga estate tax. estate tax, oo, tama. At saka, hindi na rin kami mag-aaway-away, di ba? Kasi, ayan naka-partition na siya. Pero, yun pala yung, may benefit din pala na babaero yung tatay ko. Ayun. Kung ako ay matanda na, dapat, yes, sorry. Somebody called my attention?
Wala. Wala. So, kung ako ay matanda na, dapat ko na bang ilipat sa pangalan ng maiwan ko ang mga lupang nabili ko? Nasa sayo yan, no? Kung gusto mong ilipat. So, gaya ng example ko nga, yung mga magulang ko, ganun yung ginawa. Um, ah, practical wise, maganda na na handa na yung mga papel or handa na yung mga nasabihan mo na sila kung yung kanino mapupunta yung bago ka pa mamatay. I think yan yung pinaka mas okay. Tapos isusulat mo siya sa will. Kasi kung wala kang iiwan, ang susundin naman ay yung yung family code natin, yung family code of the Philippines. At may tanong dun dito kanina na nakita ko eh. Ayan, eto. If one dies, what does one need to prepare in advance in order to ensure that the assets that were accumulated will go to the right persons, no? So will yung kailangan mo for that. Pero ang hindi mo pwedeng tanggalan ng karapatan yung tinatawag na compulsory heirs mo. O, kunwari, yung nagsulat ka ng will, tapos tatlo yung anak mo. Tapos sabi mo ay, ayokong pamanaan yung pangatlo kong anak. Ganyan. Hindi pwede yun. May Hmm. rule. Mapapamanaan pa rin siya. Kaya, kung gusto mong gawin yan, ipamigay mo na habang buhay ka pa. Kasi See. acting on your own volition. Hindi siya, kasi ikaw pa yung may karapatan dun sa property na yun kasi buhay ka pa. Ganon. Okay? Yun. What's the most cost-effective way to have estate planning when the amount involved is only moderate? Actually, yun nga, di ba, nung in-explain ko to, yung kung less than uh, uh, 5 million pesos yung assets, kung tatanggalin yung bahay, no, at hanggang 5 million lang naman yun, wala ka namang tax na babayaran. So, you don't really need a very rigorous way of planning it. Kung yung bahay mo is also less than 10 million pesos, wala ding babayaran na estate tax doon. Ito, magandang tanong. Does a married spouse have equal rights to the personal assets of the deceased, or can such assets be assigned unilaterally by the latter to his or her specific heirs? Parang ganito, mag-asawa kami. Namatay yung asawa ko. Ako ba, dahil ako yung nag-survive, meron ba akong karapatan na ako na lang yung magdi-distribute ng property na naiwan? Yun yung tanong niya. Ang sagot, hindi. Yeah. Kapag Bakit? naman, ganito siya. So, ito para matuwa kayo. Yung tatay ko, 5 ang anak. Yung nanay ko ay 4 ang anak. So, hindi kami sure kung 5 lang ba talaga kaming magkakapatid sa tatay ko, 'di ba? Baka siya may mga lumabas diyan, hindi namin alam. So, ang mangyayari diyan, pag namatay si mama, no? Pag namatay si mama, sino yung compulsory heirs niya? Si papa at saka kaming 4 na magkakapatid. So, ang mangyayari diyan, dahil conjugal yung property, kakalahatiin muna, no? So, kunwari, 1 million pesos yung tingnan natin. Yung 1 million pesos, kakalahatiin. Yung 500,000 pesos, kay Papa yon. Okay? Dahil survive pa siya. So, hindi pa yon mapaghahatian. Yung remaining na 500,000, paghahatian naming 5 survivors. Yung si Papa at kaming 4 na magkakapatid. So, tigwo Di pa si Papa? 100,000 kami. Si Papa, meron siyang 600,000. Pero kung ang namatay naman ay si Papa, hindi, si Mama pala, no? Tama. Kung si Papa yung namatay, 5 kaming magkakapatid plus si Mama. Okay? So, yung 500,000 divided by 6. Ganon yung mangyayari. Kasi maski yung anak sa labas o yung kapatid namin na hindi na yung half brother namin
equal yung Meron din. sa share ni Papa. Dahil ganun yung ano niya. Yung, Nakakalito siya. Pero, I'm not a lawyer. Disclaimer yan. Magtanong po tayo. yes. Okay, okay, okay. Okay? What is the difference between an estate manager and a lasting power of attorney? Naku, hindi ko alam ito. Ayan. How much is the estate tax to be paid by my beneficiaries to receive? Ayun. Nasagot na to nung first session, no? Tax natin. Anything above 5 million minus our house. In excess of 10 million of our residential house, yun lang yung babayaran ng 6%. Some people say it's better to have a trust and give your family the right to access the assets I hold under it, as it's easier and cheaper for them to acquire it in my. Is this true? Alam nyo, itong mga ganitong mga trust na ito ay kapag, tingin ko kapag ang paghahatian ay 50 million pesos, go! Tayo ng trust. Pero kung hindi tayo aabot doon, tingin ko okay pa na. Ako naman, ang ginawa ko ay, so ang difficulty naman namin ni Edwin, 'di ba kasi kami ay LGBT. So hindi recognized sa batas yung aming pagsasama. So ang ginawa naman namin ay corporation. So nakapasok sa lahat ng properties namin sa corporation. Tapos yung ownership kasi doon is through ownership of the stocks, at yung stocks na yon represents your claim to the assets of the company, di ba? So ang paghahati-hatian na lang kapag kami ay pumanaw, mas madali, stocks of the corporation. At kung sino yung magiging tagapagmana namin, sinabi namin sa will or kung ano man, magiging sa batas, ay sila na ang bahala kung anong gusto nilang gawin dun sa stocks na yon para mahati. Okay? Yon. Saan pwedeng mag-invest na hindi pinapatawan ng estate tax? Yung 5 million and 10 million yung mag-a-apply dyan. At huwag tayong manghinayang na magbayad ng 6% na estate tax. Kasi more than 5 million na yun at saka more than 10 million na yung bahay mo, magbayad ka ng tax, di ba? Responsibilidad natin yon. Oy, nakakatawa naman to. How much money is enough money? Only you can answer that. Because Tama. yung kaligayahan, iba yung kaligayahan ko sa kaligayahan mo. Congested na ang lugar namin sa paupahan at mahirap makapasok sa real estate business. Ano pang magandang source ng passive income? I already mentioned yung mga yon, no? Paano pa mapalaki yung SSS pension? Nasagot na natin yan. Ang yearly dividend ba ng MP2 ay pwede kong i-arrange sa pag-ibig na hatiin sa 12 months? Ay hindi. Hindi siya. Kala ko din. So, once a year mo siya makukuha. Maari ba ninyong may arrange from high to low ang annual na interest o kita ng mga sumusunod? SSS, WISP plus pag-ibig, MP. Yan. So yung SSS regular for retirement, yung pinag-uusapan natin. SSS regular ang pinakamataas. Susunod ang ang susunod ay MP, halos magkakapareho lang yung MP2 WISP at saka WISP plus. Last year. So, aabangan natin siya every year, no? Yung WISP at saka WISP plus kasi, yung WISP, isang taon pa lang natin siyang nakita yung performance eh. At halos pareho siya ng MP2. So, yung WISP plus, we expect na ganun din. Yung pag-ibig naman na regular, lower lang siya ng 0.5% compared to MP2 parate. Yun yung internal rule nila. Plus ba ay pwede kong makuha ng monthly kasabay ng aking monthly pension? Actually, ganun talaga siya mangyayari. Pero it will only last for 15 years. Okay. 60 hanggang 75 lang yon. Pag 76 ka na, regular SSS na lang yung matatanggap mo. Wala na yung WISP at saka WISP plus. Okay? Paano natutubo ang MP2 pagkatapos ng 5 taon o maturity nito? Pagka nag-mature siya at hindi mo kinuha yung principal at saka yung dividend, mag-earn pa siya ng dividend for the next 2 years. 2 years. Kung hindi mo pa rin makukuha,
titigil na yon. So dapat kunin mo siya, tapos pwede mong ibalik ulit as MP2. So, yon. Meron akong MP2 guide for retirement. MP2 retirement, search sa natin, ilagay mo para makita nila ano yung strategy on how to use MP2 for retirement. Okay. To invest a lump sum retirement pay, is MP2 a good vehicle to invest all the retirement pay? It's a good vehicle to invest, but all is another question, no? Kasi if we're looking at the next 5 years, sa akin okay ako, parang maayos naman siya, no? Pero kung 10 years, 15 years down the road, same pa rin ba yung MP2? Hindi natin alam. So I'd rather na i-diversify natin siya. So kung meron kang lump sum retirement pay, I highly encourage you na to take a look at rental properties. That's also another way, no? Yon. Okay? So, yun yung mga questions natin. Okay. Overtime na ako ha, pero allow me to indulge me a bit. Meron pa akong prepare itong if you have questions about wills, I have a nasaan ba yun? Meron akong na-prepare na video for that. Okay. Pero halos lahat naman ng mga tinanong ninyo sa akin, no? Sa will ay na-try na natin na sagutin. Yun naman yung nagma-matter. Pero if you want to watch, no, the whole shebang about last will and testament, so yan, no, yan yung QR code natin, and you can also go to bit.ly/SirVinceWill. Okay? Tapos, hindi ko na siya madidiscuss, pero meron akong para sa mga kabataan, yung retiring early, no? How to retire financially independent, retiring early. I also have a video on that. Ito yung ating This is the bakit ganyan? This is the QR code and short niya. So pwede kayong pumunta dito sa bit.ly/SirVinceFire. Yan yung QR code. Okay? So mga iba't ibang paraan kung paano how to retire early. Okay? Okay, it's already 10:10. Siguro I can spare 5 minutes if you have other questions. I think may mga naglagay kanina dito sa mga sa comment natin. Okay, sabi ni Janice, pa-confirm lang po kung ang ipon, principal at dividend sa Pag-ibig, P1 at mga calls ay hindi pinapatawan ng estate tax. Actually, hindi talaga siya yung dividend kasi, Janice, ay hindi yan napapatawan ng estate tax dahil supposedly income yan income yan. So income tax dapat yung applicable. Pero itong mga to ay exempted sa income tax. So wala dapat yon. Kung ang tinatanong mo ay yung pera ko pag ako ay namatay at malalagay siya sa estate ko. Ang magiging konsiderasyon dyan ay yung pag tinotal ba lahat ng mga assets mo yung excluding your house, mag-e-exceed ba siya ng 5 million? Kung hindi siya mag-e-exceed ng 5 million, wala kang babayaran na 6% estate tax. Pero kung mag-e-exceed siya ng 5 million, yung excess doon, kunwari 6 million lahat.
yung excess na 1 million, itatax yon ng 6%. So, 1 million of 6% is only 60,000. So, 60,000 divided by your 6 million na property, guys, 1% lang yun, magbayad tayo ng tax, ha? Kasi responsibilidad natin yan. May insurance policies ba for 60 to 60 plus years old? Okay. Yung insurance kasi, kapag 60 or 60 plus years old ka na, yung life insurance, kung wala ka namang dependents, hindi mo kailangan na yon. So, out of the question na siya. Yun namang for medical emergencies, I'd rather that you create a health fund than buying a health insurance. Kasi yung health insurance dito sa Philippines, when you're already in your senior years, super mahal niya. So mas okay na mag-ipon ka na lang ng retirement fund mo. Okay? Si Ed, bakit hindi nakasama sa listahan mo ng passive income ang digital banking? This is a good idea also, no? Pero actually, pwede ko idagdag to, pero ang magiging caveat ko diyan ay up to 500,000 pesos lang para covered pa rin ng PDIC. Si Vic, Sir Vince, pwedeng i-take advantage a question about ZP. SSM 4 and 5, merong end date. Kaya di na tatanggapin ng investment fund. Applicable ba yan all ZP investments? Okay. Nililimit namin yun eh. May mga SSM 4. Close na ba yung SSM 5, Florence? Ang SSM, actually sinagot ko, SSM 4 dahil 6 months na, fully paid out na yon yung dividends and contribution payout. Si SSM 5, nag-start yung investment ng October 1. So from there, count 6 months after fully paid out na. Pero pag nagpe-pay out ng monthly, nakita mo meron ka ng pondo sa wallet mo and umabot na ng 10,000 yon minimum, mag-reinvest ka na sa iba. Tapos, ang ongoing natin dito ay yung SSM. Hindi yon natatapos. Yes. So, yun siya. Kasi yung mga SSM 5, SSM, mga ganyan, nagpo-promo tayo eh. Mga ganun. Okay. Tapos, si Florence, yung MP2 for retirement na link, nandyan na rin. Yan. Okay. May 1 minute pa. Meron ba kayong gustong itanong? Si Maha. SSS, okay lang po, lowest amount ang ibigay ng contribution, then will max at 54. Yes, okay lang siya, Maha. Ikaw yung sa GSIS, no? O sige, Maha, dahil nasa government ka, go. Pwede yon. Kasi naaanuhan ka naman na, nababawasan ka na rin naman na for GSIS. Sir Vince, Yes, Maylin muna. okay, sir. Yung pagka nasa retirement age ka na, yung bang emergency fund, kailangan pa rin ba yun or yun na yung medical emergency mo? Okay. So, marami pag nasa retirement age tayo, for me, yung emergency fund na nire-require natin ay equivalent yan usually to 9 months or 1 year 12. of expenses, di ba? I-maintain pa rin natin siya and that will cover any emergencies. Okay? So kung yung tanong mo ay separate ba ito sa health fund natin, no? Mas maganda kung may separate ka for health fund. Mas maganda. And it will be the same amount, like for example, 9 to 12 months yung expenses, but for medical emergencies, is it the same? Medyo philosophical yung tanong ko, yung sagot ko diyan. So kasi pinag-usapan namin yan ni Edwin, no? At ang sabi ko nga kay Edwin, dahil ito, nag-aano kami, alin yung DNR, do not resuscitate, di ba? Sabi ko sa kanya, Ed, pag 70 years old na tayo, tapos may nangyari sa akin at gulay na ako, patayin mo na ako, please. Huwag mo nang gastusin yung health fund natin. I-enjoy mo na lang yung health fund natin. Or ipamigay mo siya sa mga taong mas nangangailangan. 70 years old na gulay, ayoko nang mabuhay nun. Ibigay mo na yung resources ko sa mga nangangailangan pang mas mabuhay ngayon. Yun yung sabi ko sa kanya. So, wow. yun yung sagot ko, no, sa'yo.
And to answer that, parang, okay. May friend kami six bypass surgery siya. At ang nagastos nila ay 3.5 million pesos. So, doon ko ngayon pinipeg yung health fund ko. Kasi nung ano siya, ang heart surgery, bypass, buhay na buhay pa siya eh. 'Di ba? Parang ganon. At nung naka-recover siya, yung energy level niya ay balik halos doon sa dati. So, doon ko siya pinipeg. Mag-iiba siya according to your context at ako according to your predisposition, no? Ako very predisposed sa maraming heart. No, kasi nanay at tatay ko na-stroke si papa na-stroke na, nanay ko diabetic ba. So ang dami kong mga Okay. sakit. So kanya-kanya siya kung ano yung mga manggagawa ko. Kaya pala sinasabi mo na yung parang open heart surgery is the peg for medical emergency. And also sa COVID, kasi 4 million. Ang initial na cost na mamatay ka sa COVID before was 4 million eh. Oo. Pero sabi ko nga, sabi ko sa'yo, nagiging philosophical siya for me. When you're already 90 years old, gusto mo pa ba talagang magpa-open heart surgery? Di ba? Ibibigay ko na lang Okay. yung 4 million ko sa Yeah. di ba? Yun. Yeah. Yes, thank you. Okay. Si Ed, yes. Vince, kung meron na akong MP2, do you advise ba na mag-WIS plus pa ako? Parehong government naman yun. Kung merong inherent risk si MP2, palagay ko ganun din ang inherent risk kay WIS plus, no? Dahil parehong government. Kurakot naman. So, pwede naman na mag-WIS plus ka pa rin to spread kasi hindi natin alam yung magiging management ng both, di ba? Okay pa rin na yung WIS plus. Actually, ang advantage ng WIS plus ay meron siyang additional na death benefits. No? So, yun. Parang konti lang naman na additional. But if I were you, mas maganda pa rin na nilalagyan mo siya. Ako, ang ginagawa ko ay hindi. Kung naglagay ako ng 1 month equivalent, for example, no? Kunwari, naglagay ako ng 100,000 sa MP2, 50,000 yung ilalagay ko sa WIS Plus. WIS plus. Ganun siya kasi yung WIS Plus ay long term yung tinitingnan natin eh. So age 60 ko pa siya talaga technically, quote unquote, na pwedeng makuha. Pero itong si MP2 kasi ay 5 years, 5 years. So, mas madali yung liquidity ko dito kay MP2. Pero siguro when I'm your age, 55 na, hindi na yun ganun ka nagmamatter. Kasi, Yeah. Tapos 60 ka na rin, hindi ka na rin naman mag-WIS plus. Yeah. Oo nga. Like I will not. Kasi Ito ka na talaga. Oo. Because Vince, Thank thank you rin pala. Because of you, winidraw ko yung mga money tree na mga VUL. Goodness, natalo pala ako doon. Hindi ko naalaan. And when I heard ay nako, sabi ko, tigwa 1 million yun sa aking mga anak. Buti na lang bumalik din ang 1 million for each. Thank you, Lord. Thank you sa'yo. Yes. Speaking of BOL, meron din po ako isa. Hindi ko pa siya ma-withdraw. Oo. Talo pa yan. Ako Oo. nakakita eh. Oo. Antayin mo Oo lang. nga eh, medyo. Kasi pinakompute ko, talo ako. Kaya sabi ko, ilagay ko. Ano bang tawag nun? Yung parang naka-time deposit na siya. Anong tawag nun? Which one? Yung ibig ko sabihin na hindi na ako nagbabayad. Naka-ano na siya. Ano ka na, paid na. Fully paid na yung... Paid. Oo up. po, fully paid na. Paid out na ako. Pero hindi ko siya ma-withdraw kasi talo ako eh. Kaya hinayaan ko na lang muna. Tama, good Oo. move yan. Tingin mo lang na mag-break even tapos itanggalin na. And ako tingin ko malaki yung chance na in the next 2 years ay tataas naman yung stock market eh. So ano yan. Pag abangan mo lang the next 2 years, pag nag-break even na siya, labas mo na, ilipat mo na sa MP2. Ayan. Si Sheena, sabi niya, service ba may WIS Plus nakasali doon sa maximum hulog sa hindi, WISP yun. WISP yun, no? Yung sa maximum na 4,200 WISP. May WISP Plus pa. Yung WISP kasi,
required yung employer mo na tapatan yung contribution mo. Yung WIS Plus, hindi na required si employer. On your own na yon. Mm. Ayun. Galing. Ayun.